Okay, so dako tayo sa switch statement, no? Basically, ang switch statement in C# ay ginagamit upang ma-execute ang one block ng isang code out of many options, no? Kasi ang switch statement ay mas concise and readable, no? Kaysa sa multiple if-else. Yun kasi yung mahirap. Pag maraming if-else, mas nakakalito, lalo na kapag tina-type mo pa or kapag sobrang dami nung if-else mo. No? So basically, pwede kang gumamit ng switch case. When you must check a single variable against multiple variables. No? For example, ayan, basically, switch is variable, then case 1 will be the code to execute if variable is equal to value 1. Mag-execute yan kung parehas kay value 1 yung ilalagay. For example, kapag tama, magbe-break ka kaagad yan. Excuse me, sorry. Okay, sorry. Okay, ulitin ko kapag ah, tumama naman yung value niya, nag-equal kay value 1, yung case, basically magbe-break yan, no? Kung hindi naman, basically dito yan malalagay sa value 2. And then kapag tumama sa value 2, basically, nag-equal sa value 2, magbe-break. If not, hindi pa din, basically magde-default at babalik dito sa default tsaka magbe-break, no? Eh, no? Ang sabi dito, the switch keyboard starts the statement. Each case checks for a specific value. The value block runs if none of the cases match. And then breaks ends a case and prevents the execution from falling through the next case, no? Ayan, for example, string day, Monday, switch day, case Monday, no? Basically, ayan, Monday yung string day. Pag Monday, basically, ang lalabas, start of the work week. Break na. Lalabas to kapag niran mo. Pag tinype mo Monday, yan. Pero kapag nilagyan mo naman ng Friday, basically, lalagay almost the weekend, no? And then, kapag Saturday, Sunday naman, ang nilagay mo, basically, it's the weekend. Then, if wala naman, pag nilagay nyo, Tuesday, Wednesday, Thursday, ang lalabas, ito, it's just another day. No? Ay, no? The program checks the value of the day. The different messages are printed depending on whether it's Monday, Friday, the weekend, or another day. And notice how Saturday and Sunday share the same case block. Ayan. Kasi pareha silang weekend. Pag weekend yung nilagay doon, pwedeng huminto, mag-break ka agad doon. No? Ayan. Ayan, no? For example, integer, punta tayo dito sa W3 school. Integer day equal 4. Switch day, ayan. Basically, 4 ang araw dapat dito lalabas. No? Kapag hindi, possible, pwede dito lumabas, pwedeng hindi, no? Pero kapag case 4 ang nilagay, dapat lalabas dito yan, no? Thursday, tsaka magbe-break, no? Depende sa, ano, ito, try natin. Thursday yan, di ba? Thursday. Pag pinalitan natin yan, no? 2. Ayan, bali Tuesday yung lumabas, no? Dapat Tuesday mismo yung lalabas kung ano yung nakalagay dito. Once nakapag-run, no? Kasi kapag hindi, possible na mag-error. Ayan, try natin again. Monday, no? Monday yung lumabas and then try natin kapag ayan, Thursday yung lumabas, no? Ganun po kapag magsi-switch case. Ayan. Basically, may ano pa yun, switch with integers. Yan, you can also use the switch statement with numbers. Ayan. Na naka-base dun sa score. Kung score niya 85, then switch score 10, integer division. Yan. Simplifies the logic, no? Ayan.
Console write line, kapag 85 is 85 ba ano kay A? No, hindi siya, no? Pwede siyang bumagsak dito sa B or C, no? Kapag dito na bumagsak yan, pwede na mag-break. While dito din, pwede din siya mag-break. No? Ay, no? We divide score by 10, simplify the conditions, and then assign the grades based on the result. And then, ayan, execute the program using types of shapes, no? Ayan. Ang ginawa, basically, switch sides. Ayan, nag-console write, enter the number of sides, maglalagay ka dito pag ni-run. For example, kapag ni-run mo, 3 sides, ang lalabas dito will be triangle. Kasi, how many sides ang triangle? 3, di ba? Yun. Pero kapag 4, ayan, quadrilateral. Kapag 5 ang gusto mong ilagay dito, 5 side, 5, lalabas ang pentagon. Pag 6, hexagon, no? Pag hindi naman, unknown shape. Kasi hindi tuloy-tuloy. Ganon. Ayan o. If the number doesn't match any of case, the default block runs. Yun. Ayan. So basically, bakit nga ba mas advantage ang switch statement kumpara kay if-else? Kasi, it's more readable and than multiple else if-else conditions, no? Tapos, mas faster pa siya sa mga large sets of conditions because optimized by the compiler. Tsaka mas versatile siya and can handle strings, number, and enumeral. So, pag mas marami yung strings nyo, numbers, tsaka enumeral nyo, versatile siya, kaya niyang mag-ano agad. Tsaka mas mabilis siya sa mga large sets of conditions kasi mas na-optimize ng compiler, no? So, yun lang.